Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kemerot Talk Show. Survey ito. Sabi niya, kaninong tandem ka mas naniniwala? Unang tandem, Senator Marcoleta and Senator Alan Peter Cayetano versus Senator Erwin Tulfo and Senator Sherwin Gatchalian. Okay. So, ang mga mas naniniwala kay Marcoleta Cayetano, magpindot lang ng heart. Ang mas naniniwala naman dito kay Tulfo at Gatchalian, magpindot ng laugh emoji. So, ang nag-react 3,500 ang nag-react 3,300 ang naglap namili sa tandem ni Marcoleta and Cayetano. 237 ang nag-like, ang tumatawa o ano ito yung na-shock pala itong 21. Yun ang kung pipiliin nila tandem ni Gatchalian at Tulfo, yung nag-shock. Ganon. So, ang layo ng biyaw, 3,300 namili. So, halos 98% mas nagtitiwala ang respondents dito sa survey. Talong-talo ang grupo ni Gatchalian at saka Soto. Basa tayo sa mga comments. Lorimer, sabi niya, SPC Marcoleta. Luisa Ligay, Cayetano Marcoleta. Alan Carr, Alan Peter Marcoleta. Fortune, SPC Marcoleta. Marina Marcoleta Cayetano. Cesar del Rosario. Dito ako sa mga abogado, alangan naman sa Bindalo. Rose Astilla, siyempre po, Attorney Alan Peter Cayetano and Marcoleta. Puros Marcoleta. Maghanap nga ako ng halos lahat ng nag-comment. Cayetano Marcoleta. Wala man lang nag-comment na pumipili kay ito, mayroon. Charlita Leonoras. Sa Erwin ako at Gatchalian. Yan, may isa. At least may isang pumili. Ano pa? Wala na. Puros Cayetano Marcoleta na. 99%. Nag-iisa lang yung pumili ng talo-talo sila. Sa opinion ng taong bayan o perception ng taong bayan, I tell you, ang daming sumusuporta dito sa ginagawa ni SP Cayetano at Marcoleta. Meron akong post na nabasa kanina. Para ba yung nanood sa hearing, Blue Ribbon hearing ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta noong June 4, ang nanood is 230,000 viewers. Ang nanood naman kay Erwin hearing na naging meeting, 6,000 lang. Kita nyo? Ang layo ng diferensya. Parang ito rin, 3,300 ang namili dito sa tandem ni Marcoleta Cayetano, 21 lang ang namili dito sa so sa public support, talon-talo sila. Kaya tingnan nyo, bigla na lang silang umatras. Yung tinatawag nila na legit
legitimate na BRC hearing, bigla na lang sila nag-announce na meeting lang. Anong ibig sabihin nun? Bakit ayaw nilang tawaging hearing ang kanilang hearing? Una, nilangaw. Pangalawa, baka nakita nila, kasi si Pangilinan ang nagsabi, nakita nila yung legal implications. Kasi, hindi mo naman kailangan ng rocket science na mag-realize, mag-intindi, na ang legitimate na Senate President sa ngayon ay si SP Cayetano. Kaya yang si Gatchalian, tinatawag lang nilang acting. Ang acting, nangyayari lang yan kung wala yung legit. Nandyan na ang legit. Nagsasalita na, nag-uopisina na. Ano bang kailangan ng acting? Be? Kaya, nakakatawa itong nangyayari sa Senado. Lalo na itong bagong pakulo nila na may security threat daw sa Senado. Saan galing ang impormasyon? Galing sa NBI puno. Trabaho ba ng NBI na mag-assess, mag-evaluate ng threat? Hindi naman. Trabaho ng NBI, yung trabaho nila, aristuhin si Bato. Yun ang trabaho ng NBI. Hindi yung mag-validate tungkol sa threat sa Senado. Tapos sasabihin, baka kung totoong may threat, ila-lockdown na daw nila ang Senado. Kung ma-lockdown, sample, anong araw ngayon? Martes. Baka huwag tayong magtaka, bukas, baka naka-lockdown na ang Senado. Kung na-lockdown na ang Senado bukas, forward, lockdown, anong mangyari sa naka-schedule na follow-up hearing ng BRC ni Senator Marcoleta sa Huwebes? Hindi na matuloy. Ganyan sila. Takot sila sa hearing ni Marcoleta kasi ang BRC ni Marcoleta, hanapin sino ang mga magnanakaw. Yung isang BRC naman ni Tulfo, anong tawag? Committee de Absuelto. Sinong absueltohin? Yung mga nagnakaw. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahintang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan ra kong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailisan ra gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan.
dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni ay pati. Paano na ba to? Iglalimon yan. Lalima. Lima na ka tuig. Oo. So salamat kayo. So, na ilis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O na ulan gyud. Sige, salamat.